month of August, we are talking about the power of influence. Kung ano yung mga ginagawa natin, yung sinasalita, kung ano yung mga kinikilos natin, kung ano yung mga habits na meron tayo, majority of them, hindi talagang likas sa atin. Ito ay na-influensyahan lamang tayo. Kasi ninyo, pati yung mga bata na sila'y marunong silang magmura, di ba? Marunong po silang magsinungaling. Wala naman sigurong matinong parents na magtuturo sa kanila ng ganun po mga bagay. Pero bakit po ito ay nakikita natin sa buhay ng mga tao? Kasi nga po, either yung environment or either sa bahay ito nakikita o sa mga kalaro o sa mga kaibigan o sa mga klase, na-influensyahan lamang sila. Kaya pansinin niyo po, kahit hindi niyo tinuturoan ng magmura yung mga bata na matututo sila magmura. Dahil maaaring na-influensya sila ng kanilang mga kalaro. Ang influence, ito ay pwedeng sa mabuti o pwedeng ito ay sa masama. Maging yung pagbibisyo, wala namang pong tao na nangarap na paglaki niya, siya ay maging alipin siya ng bisyo. Ang tao ay nagkaroon lamang po ito ng bisyo dahil pwedeng na-influensyahan siya ng mga katrabaho niya, mga kaibigan niya, at ng kanyang mga kabarkada. So, majority ng ating pong mga ginagawa, tinikilos, maging mga pinasanayan, yan po ay dahil na-influensyahan lamang tayo. At gayon din ang ating paglapit sa Diyos. Kaya tayo po ay nandito ngayon, may naka-influensya sa atin na lumapit sa Panginoon. At nasasabi ko po na yung mga tao na nag-influence sa atin para po tayo ay lumapit sa Panginoon, they are good influence. Salamat sa Panginoon dahil may mga good influencer na ginamit si Lord para tayo ay makalapit po sa Kanya. So, no first Sunday, we talk about let God influence your life. Kung gusto pala natin na ang buhay natin ay magkaroon ng improvement, ang buhay natin ay patuloy na mabago at maranasan po natin yung pagbabago ng buhay, let God influence your life. Kasi ang isang po tao na na-influensyahan ng galit o sama ng loob, hindi nagiging maganda ang outcome nito sa kanyang buhay. Ma-influensyahan tayo ng character ni Lord, ma-influensyahan tayo ng kanyang mga banal na salita, ma-influensyahan tayo ng kanyang presence. Kaya nga tayo ay laging pumupunta dito sapagkat hinahangad natin na ma-influensyahan tayo ng Diyos. Diba? So, on second Sunday, we talk about becoming God's influencer. So, God is calling us, kung tayo ay sumampalataya kay Jesus, tayo tinatawag ng Panginoon na kanyang kung maging influencer. Ibig sabihin, tayo ang siyang magbabahagi, magpapakalat ng kabutihan dito sa mundo ito. Kung si Satanas ay mayroong mga influencer na nagpapakalat ng kasamaan, si Lord ay humahanap din sa ating kalagitnaan ngayon ng influencer na magpapakalat naman ng kabutihan, na mag-share ng love sa mga tao na nangangailangan po nito. Do you want to become God's influencer? Yan. Ang i-influensya mo ay mabuti sa mundong ito. Kaya if you are God's influencer, pag ikaw ay nasa school, mahahawahan mo ng kabutihan ng Diyos yung mga naroon. O pag ikaw ay nasa opisina, ay mahahawahan mo ng banal na pagkatakot sa Diyos. If you are God's influencer. Kung halimbawa naman, doon yung pagkakataon, ikaw ay tumakbo sa politics, ikaw ay naando sa government o saan mang agencies ng government, mahahawahan mo dapat ng righteousness and fear of the Lord. Kaya nga sabi ng Bible, we are the light and salt of this world. So kapag sinabi po natin salt at saka po light, ang simbolo po niyan, mga kapatid, ay symbol of influence. Kaya kung ikaw ay asin, ikaw ay influence sa mundong ito. Kaya sabi ng Bible, kapag ka ang asin wala na ito ng lasa, ay mawawalan ito ng kabuluhan. Kaya huwag nating hayaan na mawala ng kabuluhan ng pagiging anak ng Diyos sa atin. So, kailangan na tayo ay may gawin upang sa gayon, ma-spread natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon na i-spread natin sa mundong ito. Yung last Sunday, we talk about the dangers of worldly influence. Ang worldly influence, mga kapatid, ang tutukoy po natin yung sistema ng mundong ito ay under demonic influence. Kaya, ang daming mga kasamaan nating nababalita pamula sa government, sa mga companies, sa
sa mga business, di ba? Kaya po nagkakaroon ng kasamaan ay dahil hindi yun ang gusto ng Diyos. Kundi yung mga taong nagpapatakbo nito, they are under demonic influence. Kaya puro kasamaan ang nagaganap. Now is the time para tayong mga nakakakilala sa Panginoon ay tumindig. Dahil kasi kung wala po tayong gagawin, mga kapatid, yung masama ang siyang mag-i-influence. Hindi mo kinakailangan na maging isang politician muna o hindi mo kinakailangan ng title or position to become a good influence. Ang kinakailangan mo lamang ay magkaroon ka ng desire sa iyong puso na kung ano yung mga bagay na tinanggap mo sa Panginoon ay ma-share mo sa ibang tao. Paano ka binago ng Diyos at patuloy na minomold ng Panginoon ay dapat gain din ng iba. Siguro naman meron tayong apo, meron kayong apo, meron kayong mga anak, meron kayong kaibigan, meron kayong mga kakilala, o laging kasama-sama o ka-opisina o kaklase, begin to influence them. Hindi mo naman kinakailangan pumunta muna sa ibang bansa o sa ibang mga lugar para lamang mag-influensya doon. Umpisahan mo sa iyong bahay, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa mga batang maliliit. At makikita mo na mayroong transformation na magaganap sa iyong paligid once na ikaw ay mag-influensya. Sabihin mo sa iyo, katabi, influensyahan natin ang mga tao na sila ay mapalapit kayo. Amen? Ito pong last part ng message na aking pong share sa inyo, pinamagatan ko pong get the power to influence. Getting the power to influence. Ang influence, mga kapatid, has the power. Pansinin nyo, ano? Kapag kayo po ay nanood, halimbawa ng commercial, di ba? Tapos sa commercial na yun, may nagluluto ng masarap. Diba? Parang maya-maya, habang nanonood ka ng commercial na yun, parang ginugutom ka at parang gusto mo nating magluto ng kanyang nilulutong yun. Diba? Yun po at po doon ay influence. At madalas ay ginagamit po ng mga company, ginagamit po ng mga business owner ang social media para mag-influence po sila para kayo po ay mag-join sa kanila pong mga business o kaya naman ay pumili ng mga products na ini-o-offer nila. Yun po, na-influensyahan lamang po tayo. Gumagamit sila ng mga artista, gumagamit po sila ng mga celebrities, mga taong sikat, yung mga magagandang putis, di ba? At para i-promote kung ano man po yung kanilang gustong i-promote na mga bagay. At ikaw naman, na dating wala kahilig-hilig sa isang pabango na yun, o sa isang lotion na yun, o shampoo na yun, o sabon na yun, ay biglang nagkaroon ka ngayon ng interest doon. Ang tawag po doon ay ikaw ay na-influensyahan. Ngayon mga kapatid, ang influence meron po itong power. Ngayon pag-usapan natin how to get the power to influence. At ano po ba yung influence na ipinapagawa ng Diyos at gusto ng Panginoon na gawin po natin bilang kanya pong mga anak. Okay, basahin po natin ang Luke chapter 24 hanggang 29. Babasahin din po natin ang Acts chapter 1 verse 8. Okay? Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Okay? Sa Acts chapter 1 verse 8, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay. So dito, makikita natin mga kapatid na ang desire ng ating Panginoong Jesus is to influence the world. Ma-influensyahan natin ang mundo ng kanyang kabutihan. Kaya niya sinugo ang kanyang mga disipulo Nung tayo tumanggap kay Kristo, kumilala kay Kristo bilang ating Panginoon sa kapagligtas, hindi po natatapos doon. Tapos hihintayin na natin kailan kaya dadating si Lord, kailan kaya ako pupunta sa langit. Meron po tayong misyon. Kaya ikaw ay buhay pa ngayon, malakas ka pa ngayon, di ka pa kinukuha ng Lord, dinadala sa langit. Ang ating pong mission is to go and make disciple of all nations. Makikita niyo po yan sa aklat po ng Matthew chapter 24, verse 18
19 and 20. Sabi ng Panginoon, all authority in heaven and on earth is on me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teach them to obey what I have commanded you to do. So, Jesus wants to influence this world through us with His teaching. Yung teaching na nasa Bible, ayun ang gusto ng Panginoon na ihawa. Kung yung tinuturo ng Biblia, yun ang gusto ng Panginoon na i-influence natin doon sa mga tao. Yung hindi nakakaalam ng salita ng Diyos, makaalam sila ng salita ng Diyos. Yung mga tao na hindi nila alam na sila pala'y kayang patawarin ng Diyos, malaman nila na sila pala'y kayang patawarin ng Diyos. Malaman nila na sila pala'y mahal ng Diyos kahit gaano pa kadami ang kanilang mga pagkukulang at mga pagkakasala sa buhay. Ngayon, kung wala pong taong magpapagamit para i-influence ang salita ng Diyos sa buhay ng iba, mas dadami ang evil. Bakit ang evil ang siyang nag-i-increase sa mundo? It is because walang tumatayong mga followers ni Christ para mag-impluensya. Ang mga masasama, double time silang mag-influence. Maghatak, maghikayat na magbisyo, gumawa ng masama, gumawa ng illegal. Sila po ay very busy on doing evil things. But how about us? Ano kaya po ang ating ginagawa? Kaya sabihin mo nga sa iyo tabi, now is the time to arise and shine and influence others for Jesus. Are you willing to be used mightily by God? Handa po ba kayong magpagamit kay Lord para mag-influensya ng iba? Yan. Sino dito ang may na-influensyahan na kay Lord? Noong dati, pumupunta ka dito sa Diyos, ikaw lang mag-isa. Ngayon, meron ka ng dala-dala, pamangkin o pinsan o kamag-anak or lovers, best friend. Ibig sabihin niyan, ikaw ay influencer ka ni God. Dito sa binasa natin, bago sinugo ng Panginoon ang kanya pong mga disciples, di ba sabi, huwag mo na kayong aalis sa Jerusalem. Ano ibig sabihin nun? Kasi ang gospel, yung word of God, yung pagkilos ng Diyos ay nag-start. Kumbaga ang starting point ang Jerusalem. Doon sa kanilang place kung saan naandoon po ibinaba ng Panginoon ang kanyang mensahe. Pagkatapos nun, yung Samaria, yung kalapit, Judea, Samaria, then to the uttermost part of the world. Parang palayo ng palayo. Ngayon, kung atin namang titingnan sa sitwasyon natin, ano ba ang Jerusalem natin? Ang Jerusalem natin, ang ating tahanan, yung iyong kapamilya, yung iyong kasambahay, that is your Jerusalem. Saan ba tayo mag-i-start ng pag-i-influence ng kabutihan, ng kabanalan, ng katuwiran, ng love ni Lord? Let's start to influence our Jerusalem, our family, our loved ones. That is our Jerusalem. Yun naman pong Judea, ito yung kalapit na place ng Jerusalem. Ito yung ating mga kapitbahay. Ito yung ating mga nasa ating paligid. At yun naman pong Samaria, yung mga kabarangay po natin, na mga malalapit sa ating kamag-anak, and to the uttermost part of the earth. Ang pagkakamali po ng iba, gusto agad, Lord, pangarap ko pong makarating sa US, i-influensya pa mga tao roon. Bakit ang layo mo agad? Kaya pagka napapunta doon, instead na siya yung maka-influensya sa mga taga roon, siya yung na-influensyahan. So magsimula muna tayo sa malapit sa atin, doon sa mga taong kaya nating abutin. Parang tanong, sino pang i-influensyahan ko? Bago yung mga taga-Amerika, yun muna ang iyong mga kasama, o yung best friend, o yung mga klase mo na malapit sa iyo. Yung munang malapit sa iyo. Sila muna ang sharean mo ng pag-ibig ng Diyos, kung anong ginawang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Yan. Sabi ng Bible, sa Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi. So, bago mo pala magawa yung ipinapagawa ng Panginoon na i-influensyahan mo yung iba ng Jesus, ay bibigyan ka daw niya ng kapangyarihan. So, ibig sabihin, hindi ka pala sinesend out ng Panginoon ng empty. Bibigyan ka daw ng kapangyarihan. At saan manggagaling yung kapangyarihan yon? Yon ay magmumula sa Espiritu ng Diyos
na tatanggapin ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. So, yung pong Espiritu ng Diyos, yan po ay bumababa sa isang tao kapag si Kristo o si Christ ay tinanggap niya sa kanyang puso bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. Nung kayo po ay makarinig ng salita ng Diyos at kayo po ay nagsisi sa inyong pong makasalanan at humingi ng tawad, pinatawad po tayo agad ng Panginoon. Binura ng Diyos gano'n kadami ang ating mga kasalanan, pinatawad ng Lord tayo. At tayo ay nilinis ng kanyang banal na dugo. And right after that, na tayo ay patawarin ng Panginoon at linisin sa ating mga karumihan, ang kasunod na ipinagkakaloob ng Diyos ay ang banal na Espiritu Santo, yung Holy Spirit. At yung Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng desire, ng thirstiness, ng hungerness, para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Without the Holy Spirit, it is impossible to live in holiness. Kasi pag wala ang Holy Spirit sa iyo, hindi mo kayang mamuhay sa holiness. Dahil ang Holy Spirit ang tumutulong para tayo makapamuhay na may kabanalan. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Pansinin niyo, tingnan muna natin yung paano kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ating Panginoong Jesus. Pag binasa niyo po ang story ng ating Panginoon, hindi po agad siya nagsimula na mag-impluwensya ng mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Noong pong siya ay age 30, noong pong siya ay water baptized, di ba? Kasi sa mga Hudyo, yun po ang simula ng kanilang pag-serve sa temple pag age 30. Ang ibig sabihin po sa kanilang age 30 ay age of maturity. Talagang ready na siya na maging tagapaglingkod. Ready na siyang maging isang rabbi, isang tagapagturo during his time. So, ang Panginoong Yesus, binautismuhan siya ni John the Baptist. Nung pong siya ay i-baptize ni John the Baptist, di ba, bumaba sa kanya ang Espiritu. Ang Holy Spirit ay bumaba sa kanya. Nakakadaya ng isang anyo, ng isang kalapati. Tapos, mayroon siyang narinig na tinig mula sa langit. You are my beloved Son, whom I am well pleased. So, pagbaba ng Espiritu Santo, mayroong dalang mensahe yun na ibinigay sa Kanya. At pagkatapos po nun, ang Panginoon ay napuspos na ng kapangyarihan ng Diyos at doon po na siya nagsimula na magpahayag ng mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos niyang mag-pray, mag-fast sa wilderness, ano ang nangyari? Nung ang Panginoon Jesus ay pumunta sa wilderness, dumating po doon si Satanas para po siya ay tuksuhin, para po siya ay lukuhin ng dyablo. Pero dahil nasa kanyang Espiritu ng Diyos, hindi umubra si Satanas sa kanya. Sabihin nga po natin, greater is He that is in us than he who is in this world. Yung Espiritu daw pong nasa mundong ito ay mas higit yung Espiritu na tinataglay natin. Yung kapangyarihan na meron ka na tinanggap mo nung i-accept mo si Jesus as your Lord and personal Savior, ay mas makapangyarihan yun kaysa doon sa kapangyarihang meron ang sanlibutan ito. Yun po ang dapat po natin maintindihan. Kaya lamang, hindi nga lang natin ina-activate. Kaya ang nangyayari, parang tayo ay nagiging talunan, tayo ay nagiging slave ng enemy. Pero ang totoo nun, kung gagamitin natin yung kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin, ay talo natin ang dyablo. Now, paano inimpluwensyahan ng ating Panginoong Jesus ang world noong ang Panginoong Jesus ay naandito? Pag binasa ninyo po yung Mark chapter 1, verse 35 hanggang 39, sabi doon sa story, ang Panginoong Jesus ay maaga pa lang, madaling araw, bumabangon na siya. Tapos, siya po ay pumupunta sa isang place na tahimik. Anong ginagawa niya doon? Nagpe-pray siya. Hinahanap po siya ng mga tao. At sabi ng ating Panginoon, kailangan ko rin pumunta sa kabilang ibayo, sa ibang lugar, para ano daw? Para naipangaral ang mga salita
ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ito ang dahilan kaya ako ay pumunta dito. Yan pala yung purpose. May pangaral ang mabuting balita. At ang sabi, doon sa following verses, ang Panginoon daw po'y humayo, nangaral ng salita ng Diyos, at nagpalayas ng mga demonyo. Tatlong pangunahing bagay ang makikita nyo diyan. How Jesus influenced this world. Una po ay sa pamamagitan ng panalangin, through prayer. Sabihin natin, prayer. Prayer to the Father. Bakit kinakailangan bago tayo mag-influensya ng buhay ng ibang tao, ay kinakailangan tayo ay manalangin muna? Sapagkat sa panalangin, diyan po tayo nakakakuha ng lakas, ng divine energy, para po tayo ay maging strong. Without prayer, wala tayong energy, wala tayong power. We are powerless. Napansin niyo po ba pag hindi kayo nakapanalangin, parang ang hina-hina niyo. Ang dali niyong mainis, ang dali niyong mabugnot, ang dali nating matukso, ang dali nating ma-discourage. Pero pansin niyo, pagka ikaw ay may prayer, sa umpisa pa lamang ng iyong umaga, ay ikaw ay nag-devotion, ikaw ay nanalangin, kinausap mo ang Panginoon, pansinin mo ang buong araw mo, meron kang kalakasan. So, ibig sabihin, yung panalangin yon ay nagbibigay sa iyo ng energy, ng strength, para ma-overcome mo ang lahat ng anumang gawa ng diablo. Araw-araw, marami po tayong mga na-encounter na mga nakaka-discourage na mga bagay, mga problema sa family, sa trabaho natin, sa business, at sa mga nakakasalukuhang tao. It takes God's power para tayo ay manatiling matibay at matatag. Dahil kung wala tayong prayer, wala tayong communication sa Panginoon, paano mo haharapin yung problema? Di haharapin mo na magagalit ka, di ba? Makakapagsalita ka na ng hindi maganda, na kapagawa ka na ng hindi tama. Pero kung ikaw ay nakapanalangin sa Diyos at binigyan ka ng Diyos ng kalakasan, may iwasan mo yung mga bagay na hindi mo dapat magawa. May iwasan mong masabi yung isang bagay na hindi mo dapat sabihin. Alam niyo po mga kapatid, may mga salita na minsan hindi dapat nating sabihin, minsan basta natin nasasabi. Ang hirap nang bawiin, lalo na kung nakasakit ka na ng salita na nasabi mo sa isang tao. Kung ikaw ay sinimulan mo ang iyong araw na ikaw ay may panalangin, ikaw ay nakipag-usap sa Panginoon, palagay ko pwede mong maiwasan yun. Walang taong full of prayer, nakipag-usap sa Panginoon na pagkatapos nun, lalabas ang masamang pangit na salita sa kanyang bibig. Liba na lang kung nananalangin siyang may puot o may sama ng loob. Pero pag ikaw ay nananalangin, aayusin ng Diyos kung ano yung hindi maayos sa iyo. Pag ikaw ay nananalangin, bibigyan ka ng Diyos ng tamang salita na dapat mong masabi sa mga taong kausap mo. Di ba? Pag ikaw ay nananalangin, bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom sa iyong mga desisyon na gagawin sa araw-araw. Yan po ang starting point. Kasi kung mahina ka, if you are weak, mas madali kang matangay ng temptation, mas madali kang madaig ng mga pagsubok. So, ang ginawa ng ating Panginoon, ang unang-unang hakbang na ginawa niya to influence others para hindi siya ma-influensyahan, kundi siya ang maka-influensya, kinakailangan mo mag-pray. At hindi lang sarili mo, hindi lang puro blessing ipag-paper mo, ipag-pray mo yung family mo, bigyan sila ng kalakasan, ipag-paper mo yung protection ng Lord. Sa prayer mo, i-bind mo ang lahat ng mga gawa ng kaaway. Sa prayer mo, igabos mo ang lahat ng mga plano ng kaaway sa buhay mo, sirain mo sa pagitan ng iyong prayer. Diba? Lord, ano mo pong mga demonic influence around me, God, I come against them at wala silang kapangyarihan sa buhay ko. Kaya pansinin nyo, ang Panginoon lagi siyang nagtatagumpay sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Dahil, iniumpisahan pala ng Panginoon ang kanyang araw na siya ay nananalangin. Hindi po ibig sabihin na pag kayo ay nag-pray sa araw na yon, ay exempted na kayo sa pagsubok. Hindi po. Pag kayo po ay nag-pray, magkakaroon po kayo ng lakas para mapagtagumpayan natin po ang mga pagsubok at mga tukso. Amen po? Ang pagsubok at ang mga tukso hindi nawawala yan hanggat nandito tayo sa mundo. Pero, pag ikaw ay nananalangin, bibigyan ka ng strength para maging matatag ka at maging matibay. Diba? So, pangalawang bagay na makikita natin, how Jesus influenced the world. Pangalawang P. Una kasi, yung una ay pray. He prayed to the Father.
Pangalawang P, ano yun? Preach the Word of God. Pag sinabing preach, it means to proclaim, it means to share, it means to tell, it means to encourage. To preach means to encourage. So, ibig sabihin ay, ang Panginoong Jesus, ipinahayag niya ang salita ng Panginoon. Kasi kung hindi ka magsasalita, hindi malalaman ng mga tao. Sabi, paano ba sasampalataya ang mga tao kung hindi naman nila alam kung kanino sasampalataya? Sabi ng Romans chapter 10, verse 14 to 15. Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan? Patungkol sa Kanya. Tapos sabi ng Romans chapter 10, 17, faith comes through hearing and hearing the message of Christ. So kailangan may mag-share, may magkwento, may mag-testify, may magpahayag patungkol sa Kanya na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos ay may magandang plano sa buhay mo. Yun ang dapat para maniwala sila. Kasi kung maririnig lagi po ng iba ay yung mga nagsasalitang sinungaling ang Diyos, unfair si God. Yung mga tao, yung mayroong rebellious heart, rebellious spirit, yung galit sa Diyos. Kapag sila ang nagsalita ng nagsalita, kapag ang atheist ang nagsalita ng nagsalita sa school ninyo, sa barangay ninyo, marami siyang may impluensyahan. Papayag kayo? Maraming mga taong hindi maniniwala sa Diyos. When you allow the atheists who do not know God, who do not believe God, ang siyang nagsalita ng nagsalita. Ang hinayaan mong ang magsalita ng magsalita, yung mga negative people, yung spirit of negativity, yun ang kakalat sa mga tao. Pero ikaw, na ikaw ay mayroong espiritu ng Diyos, may salita ng Diyos, ikaw na nasa panig ng Diyos, kapag ikaw naman ang nagsalita, at yung mga salita ng Diyos ay yung ibinahagi, yun naman, may impluensyahan mo yung mga tao sa paligid mo, magiging kagaya mo din. Kung ikaw ay believers ni Christ, yung mga tao yun na makakarinig sa iyo, magiging believers din po sila. So, yun ang ginawa ni Jesus. Kaya marami pong tao ay nakaalam ng patungkol sa paghahari ng Diyos. At, ang pang-tatlo po na P na ginawa ng Panginoong Jesus, pray, preach, perform. Sabihin natin, perform. Ito pong perform, mga kapatid, maraming pwede tayong i-perform. I-perform natin yung pagiging isang asal ng isang kumikilala kay Lord. Paano ba mo ipini-perform ang pagiging isang anak ng Diyos? Ikaw ay nagiging magalang. Dati ikaw tamad, dapat ikaw ay magiging masipag. How's your performance sa bahay mo? Kaya, ang hirap ma-impluensyahan ng ating mga kaibigan, makilala sa bahay, kung bad ang ating performance pagdating sa school, ikaw pa yung nangihingi ng papel, ikaw pa yung nag-cheating, pero sasabi mong, you are a Christian. Ang pangit ang iyong performance. Di sila maniniwala. Pero kung ikaw ay naging magalang, naging masipag sa bahay, naging matulungin ka na sa magulang, diba? Tumutulong ka sa gawaing bahay, ikaw ay nag-aambag, nag-share ka, o ba, yung mga, kita ninyo mga kapatid, yung mga tumutulong, meron po silang influence. Kita niyo yung mga taong tumutulong, meron silang influence. Kaya i-desire natin mga kapatid na tayo po ay makapag-perform ng maganda sa trabaho, sa school, sa ating tahanan. And aside from that, mga kapatid, kasi nung si Jesus bata pa di ba? Siya po ay naging masunurin sa kanyang mga magulang. At nung si Jesus ay malaki na, napuspus ang Espiritu ng Diyos, ano naman ang ginawa niya? He performed miracles, signs, wonders, nagpalaya siya ng demonyo, nagpagaling siya ng mga may sakit, at marami po mga himala ang kanya pong nagawa. Yun ay pinangako din ng Panginoon sa atin. John chapter 14, verse 12. Yung ginagawa ko, yung kaya kong gawin, ay magagawa din ninyo. John chapter 14, verse 12. At higit pa doon sapagkat ako'y pupunta na sa Ama. Bakit po? Sapagkat pag akyat ni Jesus sa langit, sabi niya, susuguin naman niya ang Espiritu Santo na siyang magiging kasama natin. Na siyang magbibigay sa atin ng kakayahan. Siya magbibigay sa atin ng power para kung ano yung nagagawa ni Jesus ay magawa din natin. At sabi ng Panginoon, malalampasan niyo pa yung ginagawa ko. Dahil pupunta na ako sa Ama. Marami po tayo na kayang gawin sa ating panahon ngayon kaysa noong sa panahon ng ating Panginoong Jesus.
Natin Panginoong Yesus, para siya ay makapangaral sa kabilang ibayo, kailangan niya pang sumakay ng bangka at tatawid doon. Sa panahon natin ito, pwede ka makapangaral sa salita ng Diyos sa bahay mo, pero makakarating sa ibang bansa. Diba? Greater things. Ang ating Panginoong Yesus, kinakailangan sasakay ka pa sa kabayo at magta-travel ka ng ilang days bago ka makarating sa isang province. Ngayon, pag may kotse ka, pwede ka nang makarating doon at makarating agad doon sa lugar na iyong pupuntahan. Now, the point is this. Kinakailangan natin i-perform sa pamamagitan ng ating buhay kung ano yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Lord. Now, sino ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan to influence? Sabihin natin, the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ito ang source ng ating power. At pag ang Holy Spirit ay nasa iyo, hindi daw po espiritu ng kaduwagan, hindi espiritu ng takot ang ibibigay sa iyo. Pansinin niyo po, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Basahin natin doon. Sapagkat ang espiritu ibibigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan. Sa ibang translation, kaduwagan, kahinaan. Lagi kang matatakot. Ako dati po mahiyain, hindi ako makakaharap sa mga kagaya ng tao. Sabi, pag may bisita ako, natago ako sa bahay. Lalabas lang ako pag wala na yung mga bisita namin. Pero pag ikaw pala ay binigyan ng Diyos ng kanyang espiritu, hindi ka magiging kagaya ng dati. Magkakaroon ng transformation ng iyong buhay. Bibigyan ka ng kalakasan. Maaaring siya sabi, nakakahiya naman niya mag-share ng salita ng Diyos sa mga kaibigan ko, kaklase ko, sa mga kaopisina, o mga kaibigan. Pag wala sa iyo ang espiritu ng Diyos. Pero pag ikaw binigyan ng espiritu ng Panginoon, lalakas ang loob mo para tatapang ka. Alam niyo, yung mga nagwawala paglasing, pagka nahulasa na, o wala na yung pagkalasing nila, biglang hiyang-hiya sila dun sa kanilang mga pinagagawa. Tsaka mga lasing, sabi nun, hindi naman sila singer. Pag nalasing, nagiging singer sila. Tapos biglang nagiging magaling silang mag-English. Tapos yung mga lasing sa amin, nagiging galante. Palibre ng palibre. Pero pagka po wala na yung po yung kailang kalasingan, nahulas na, dami-may na sa kabilang yung mga matatapang sa aming nalalasing. Naghahamon na suntukan, meron po yung mga itak, yung mga balisong, gano'n. Matapang paglasing. Sa Bible, sa Ephesians chapter 5, verse 19, ang sabi po doon, and 20, huwag kayong maglalasing. Sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, magpakalasing kayo sa Espiritu Santo. Anong ibig sabihin? Meron palang kalasingan sa alak. Ang taong nalalasing, sa pamamagitan ng alak, they are under influence of liquor. Kaya pag ang ininom mo, Red Horse, naninipa ka. Extra Diyos, nanununtok ka. Joke lang yan. Diba? Yun yung influence ng alak naging violente siya sa paggawa ng hindi maganda. Pero sabi ni Paul, maging lasing kayo sa Espiritu. Anong ibig sabihin malasing? Paano ba malasing sa Espiritu? Umawit kayo ng papuring, awitin sa Panginoon, magpatugtog kayo ng mga worship songs, sumabay kayo, buong puso kayong umawit ng mga awiting spiritual. Ang sabi ng Ephesians chapter 5, verse 19 and 20. So ano pong ibig sabihin? Pagpuspos ka ng Espiritu Santo ay parang kabaliktaran ng ikaw ay lasing sa alak. Doon sa ikaw ay lasing sa spiritual. Kung ang mga nalalasing, kapag lasing sa alak, ay tumatapang, ang lasing sa espiritu, tumatapang din. Pagka yung mga lasing sa alak, yung mga kuripot, biglang nagiging galante. Pag nalasing ka sa espiritu ng Diyos, nagiging giver ka rin. Pag ikaw ay nalasing sa alak, yung sa amin mga lasing, kanta ng kanta. I didn't mind. Ngayon, pag nalasing ka naman sa espiritu, kanta ka ng kanta din, nag-worship ka sa Panginoon. At yung mga lasing po sa amin, pag nalalasing, maiingay,
imik ng imik, salita ng salita, hindi nahihiyang magsalita. Alam nyo, pag nalasing sa Espiritu, ikaw ay salita ng salita, i-share mo si Jesus. Yung mga nalalasing, tumatapang sila, lumalakas ang loob. Sabi nga, yung mga nanliligaw, na-shot muna ng lambanog. At saka jeep, tapos pupunta po doon sa inabot ako pa uwi, naghaharana Yung mga mahihiyain, lakas ang loob Anong ibig sabihin? Pag nalasing ka sa Espiritu ng Diyos, ikaw ay magkakaroon ka ng katapangan. Ano po ba ang ginagawa ng Espiritu ng Panginoon? What the power of the Holy Spirit can do? Ito yung Espiritu Santo. Okay? Ang impluensya ng alak, pag ikaw ay under the influence of liquor, pwedeng makagawa ka ng hindi maganda. Kabaligtaran naman, but if you are filled with the Holy Spirit, kabaligtaran naman nun. Magagawa mo yung mga bagay na hindi mo dati nagagawa, yung mga mabubuti at mga dakilang mga bagay. So, una, the Holy Spirit will give us boldness. Yung mga lasing sa alak, nagiging matapang sila, nagiging malakas ang loob nila. Kaya nga lang, sa paggawa ng hindi maganda. Okay? Pero yun namang nalalasing sa Espiritu ng Diyos, ibig sabihin nalalasing, napupuno ng Espiritu ng Diyos. Okay? Ano na nangyayari? Nagkakaroon sila ng katapangan. Sina Peter, sila John, sina Andrew, mga alagad ng Panginoong Yesus. Sila po ay mahihina ang loob. Sila po ay full of fear. Naalala niyo ba nung ang Panginoong Yesus ay hinuli? Saan naroon ng mga disipulo? Nagtatakbo sila, di ba? Nagtago sila. Ayaw nilang ma-identify na sila ay followers ni Christ. Pero nung po sila ay binabaan ng Espiritu ng Diyos, yung sinasabi ng Panginoong Yesus na you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kailan ba yun bababa? Kapag nag-pray ka, kapag nag-worship ka, kumanta kay Lord with all your heart, bababa ang Espiritu sa inyo ng Panginoon. Anong nangyari? Sabi dito sa verse 31 ng Acts chapter 4, basahin natin sabay-sabay. Pagkatapos nila, ang ginawa nila, manalangin. Nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay puspos ng Espiritu Santo. So, kaya si Jesus, yun yung starting point pala niya. Nagpe-pray pala muna. So, kinaya din ng mga alagad. Ba't ginawa ng mga alagad yun? Na-influensyahan lang po sila ni Jesus Na-influensyahan lang sila. Sabi po doon, sila napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Dati po ako matatakutin, dati po yung duwag. Pero nung ako po yung mapuspos ng Espiritu ng Diyos, nangaral ako sa salita ng Diyos kahit sa inyong harapan, nakakapangaral na po ako. Bakit? Dahil ang Espiritu ng Diyos ang bibigay sa atin ng lakas ng loob. Ilan sa atin ang mahiyain? Lalo na sa pagharap sa tao, hiyang-hiyakan na kayo, magpe-pray lang, hindi mo pa magawa. Dahil natatakot ka. Pero pag nasa yung Espiritu ng Diyos, bibigyan ka ng boldness para gawin yung kalooban ng Diyos. Amen? So, pangalawa, the Holy Spirit will give us a right message. Sabihin natin, right message. Kung yung mga lasing, shot muna ng gin para sila masabi nila yung hindi nila nasasabi sa kanilang normal na katauhan. Pag nag-shot sila, yung hindi nila kaya sabihin ang nasabi nila. Yun nga lang, pag lasing ka, yung mga sinasabi mo, kung ano-ano, na minsan hindi magandang tama. Ito naman, pag ang Espiritu naman, ang nagpuspos sa iyo, bibigyan ka ng proper words, right words. Angkop sa pagkakataon na kailangan noong mga taong kailangan tumanggap ng message. Di ba minsan napapansin, uy, bakit ganun? Ang message na aming narinig ay tamang-tama doon sa aking pangangailangan. Parang ako yung sinasabi ngayon ni Pastor. Di ba? Minsan sa mga pag-attend mo ganoon, makikinig ka sa'yo. Parang ako yun. Di ba? Parang ko yata pinatataman. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay ginagamit lamang ang bibig kung sino yung nagsasalita para yung mensahe ng Diyos ay iparating doon sa taong makikinig. Ganon din ikaw. Pag nasa yung Espiritu ng Diyos, maaaring ang iyong kaibigan ay may problema o ang mga tao sa paligid mo ay mayroong mga pinagdadaanan, bibigyan ka ng Diyos ng right words para yun ang masabi mo sa tao na siya ilalakas ang kanyang kalooban para siya magtiwala sa Panginoon. So kapag tayo ay under ng influence ng galit, puot,
hinanakit at sama ng loob. Pansinin nyo, kung ano-ano masasabi mo ng mga nakaka-open. Yes, kaya pagkagalit ka, huwag ka na lang muna magsalita siguro. Baka may masabi kang hindi magandang eh. Hupain mo muna ang iyong galit. Hayaan mo munang lumamig yung iyong dibdib. At kung gusto mo makapagsalita ng proper na words, kasi pag nakapagsalita na tayo ng isang salita, minsan ang hirap ng bawiin. Diba? Lalo na kapag yan tumama na sa puso ng tao. Nakapag-sorry ka na, pero hindi na makalimutan niya. Pero pagka tayo ay under the influence of the Holy Spirit, mga magagandang salita ang lalabas sa ating bibig. Tingnan nyo, Mark chapter 13, verse 11. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Huwag kayong mag-alala kung anong sasabihin ninyo. Ako, share kayo ng Word of God. Ano kaya sasabihin ko? Hindi ko alam. Saan ako mag-uumpisa? Start with your testimony. Magsimula ka kung paano mo nakilala ang Lord. Ano yung blessing na tinanggap mo? Paano ka binago? Paano mo natanggap si Jesus sa iyong buhay? Ano yung binago ng Panginoon? Doon ka muna magsimula. Okay? So, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo. Basta't sabihin ninyo ang ipinasasabi ng banal na Espiritu sa oras na iyon. Ibig sabihin, bibigyan ka pala ng tamang salita. Kung ano yung sasabihin. Ilalagay sa puso mo. Yan, ilalagay ni Lord. Okay? Sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ninyo. Anong the best practice na pwede mong gawin? Paano yun? Hindi mo naman alam kung ano yung mangyayari sa sitwasyon. Ang best practice, magbe-pray ka. Then, babasahin mo ang salita ng Diyos. Then, aalamin mo, ano ba ang mga kapabubuti na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Kayo po ba, bago matulog o pagkagising, nire-review ninyo po ba kung ano yung mga magaganda at mga dakilang bagay na ginawa sa inyo ng Diyos o wala lang? The best practice para makapagsalita ka kung ano ang mabuti ay una mag-pray ka. Pangalawa, basahin mo ang salita ng Diyos. Pangatlo, reviewin mo kung ano yung mga mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Pag nagsalita ka, tiyak, yan ang lalabas. Lalabas yung kung ano yung pinag-pray mo, kung ano yung nabasa mo sa Bible, kung ano yung ginawa ng Diyos na mabuti sa iyo. Pero sa kabilang banda, kung lagi nasa isip ko, sama naman ang tao niya, papansin niya. Pag lumabas yan sa iyong bibig, yun din ang lalabas. Masama kasi yun yung kinukompose mo sa isip mo palagi. Kaya kung ano yung nasa sa puso mo at isip mo, yun lang yung lalabas. Parang ang sponge na magkapiniga kung saan ano yung sinipsip niya, inabsorb niya, yun ang lalabas sa kanya. Kaya mga kapatid, yung prayer, yung Word of God, at saka yung mga good things that the Lord has done to you, yun ang i-meditate mo palagi sa iyong buhay. At kahit may pagsubok, may problema, kahit galit ka, ang lalabas sa iyo ay maganda. Bakit? Kasi yun yung, kumbaga sa camping, yun yung ginuya. Okay, ang pangatlo, the Holy Spirit will help us to do great things. Yung mga dakilang bagay, tutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos na ating pong magawa yun. Okay? Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will become my witness. So unless ng Holy Spirit ay bumaba sa iyo, hindi mo magagawa yung mga dakilang bagay na ginagawa ng ating Panginoon. So ginawa po ng mga disciples, umayos sila, sinare nila ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi ng Mark chapter 16 verse 20, pinatunayan ng Panginoon yung kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng mga miracles. So, are you ready to influence the world? Are you ready to influence the world? Yeah. Sabihin natin, let's get the power to influence. Tayo pong lahat ay tumitig sa oras na ito. Heavenly Father, we are here this morning. Inaamin namin, Lord, na hindi po namin kayang gawin kung ano po ang mabuti, kung ano po ang tama, at kung ano ang nakakalugod sa inyo without the power, without the presence, without the anointing, without the inspiration of the Holy Spirit. Ngayong umagang ito, Panginoon,
Kami po ay dumudulog sa inyo, kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi po kami ng kalakasan. God, our lives are empty without you. Kami po ay katulad ng bote, isang bote o isang sisidlan na walang laman. Punuin mo kami ng iyong presensya sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Come on, open your mouth. Yes. Umpisahan natin mag-hallelujah. Let's say, hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. I worship you, Lord. Yes. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Holy Spirit. Sige, come on, open your mouth. Begin to praise Him. At sabihin mo, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ko. Ikaw ay dakila. Ikaw ay makapangyarihan. Sige, come on, open your mouth. Yes, we bless your holy name. We exalt your holy name, oh God. We exalt your holy name, Jesus. Sige, come on, open your mouth. Jesus, we bless your holy name. We exalt your holy name. Yes, we surrender ourselves to you, oh God. Cleanse our heart. Cleanse our heart, Lord. Sige, come on, open your mouth. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, linisin mo ang ating puso. Alisin mo ang mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Lord, sinusurrender ko po sa inyo ang aking mga kasalanan, ang aking mga nagawa na hindi nakakalugod sa inyo sa oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Nais ko po, Panginoon, ng kapuspusan ng iyong Espiritu Santo. Bigyan mo ko ng kalakasan sa oras na ito upang sa buong isang linggo ako ay magtagumpay sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga issues na kakaharapin ko. Meron akong lakas, Panginoon God, sa pagpasok sa school, Lord Jesus, sa pagtatrabaho, Panginoon oh God. Yes, sige ngayon, humingi ka ng kalakasan sa Espiritu ng Panginoon. I-welcome mo ang Espiritu ng Diyos. Oh, Holy Spirit, we welcome you right now. Sige, come on, open your mouth. Holy Spirit, build us. Build us, Holy Spirit. Holy Spirit, build us. Build us with your power. Build us with your presence. Oh, bless you. We bless your holy name. Yes. Holy Spirit. Sige, imbitahan mo ang Holy Spirit. Pag inimbitahan mo ang Holy Spirit, mararamdaman mo may parang kuryente na dadaloy sa iyo. Kalakasan, buhay, breath, nadadaloy sa iyo at magkakaroon ng sigla ng iyong puso at ikaw ay may inspire na mag-pray, magbasa ng salita ng Diyos. Ikaw ay may inspire na ibahagi si Jesus. Lord, Holy Spirit, I pray, bumaba ka sa buhay ng mga tao na nauuhaw sa inyo ngayon in Jesus' name. Palakasin mo ang mga nanghihina, ang mga nandulupaypay, oh God. Increase our hungerness and thirstiness in your word, oh God. Yes, build our young people. Build our young men and women. Build each every one of us, oh God. Help us to influence others through the power of the Holy Spirit. Hindi namin kayang maging impluensya sa ibang tao without the power of the Holy Spirit. We ask your energy. We ask your anointing. We ask your presence, O God, to build us. Yes, saan man kami pumunta, Panginoon, Lord, hahawaan namin ang kabutihan. Hahawaan namin ang kalakasan. Hahawaan namin ang pag-ibig ni Jesus ang mga tao. Maraming salamat po. Pwede bang tayo manalangin? Lagyan natin ating kami sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa panibagong kalakasan na yung ipinagkaloob sa amin sa oras na ito. Panginoon, inaanyayahan ko ng Espiritu Santo ng manirahan sa buhay ko
At saan man ako pumunta, Panginoon, tulungan niyo po ako na aking ma-share yung mga dakilang bagay na ginagawa mo sa aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako lang magpipray. Father, bless these people. Kaya mo po, Panginoon, na sa buong linggong ito, meron po lagi silang extra strength, energy, and power, God, para magampanan nila, Panginoon, ang kanilang mga tungkulin sa buhay. Holy Spirit, guide them. Holy Spirit, strengthen them and fill them with your anointing. Kayo po lagi ang mag-convict sa kanila, Panginoon, para dumulog at lumapit sa inyo. Increase our hungerness and thirstiness, O God, in your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen.